Praise. 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 Praise the Lord, mga kapatid. Tayo po ay magsimula sa ating gawain tonight, mga kapatid. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At bago po tayo mag-start, mga kapatid, tayo po ay tuwing lahat at awitan natin ang ating Panginoon. Lahat po ng kasama namin online, kayo po ay welcome sa gawain na ito, mga kapatid. At sama-sama kayo magpuri sa ating Diyos na buhay. Lord, I offer you my Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my thanks to you, lifting my praise to you. As a blazing sacrifice, Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Napakalaking natin Panginoon, mga kapatid, kapag church. Hallelujah, hallelujah. Palakpak na buhay para sa ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Sa ating pagsisimula, mga kapatid, tayo po ay umupo sa pananalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat muli sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na magbigay at magbiyaya at binigyan at biniyayaan mo rin kami, O God, ng isang gabi, Panginoon, upang kami po ay magkatipon at pag-usapan ng iyong mga banal na salita. Lord God, saliksikin mo ang aming mga puso't isipan, ano man ang aming mga layunin, Panginoon, ang aming mga kabigatan, O God. Hayaan mo, Panginoon, na ilatag namin ang lahat ng ito sa iyong mga paanan, Panginoon. Lord God, sa bawat isa nandirito, basbasan mo ang aming mga pangunawa, O God, ngayong gabi,
Anuman ang aming mga pag-uusapan regarding sa iyong mga salita, Panginoon. Ikaw pong patuloy na magbigay ng conviction, patuloy na humipo sa aming mga puso, O God. At higit sa lahat, ang iyong mga salita, Panginoon, ang patuloy na magbago sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa aming mga kapatiran, kaibigan, kakilala, Panginoon, na siyang nanonood online, I pray, na patuloy mong abutin ang bawat pangangailangan nila. Lord, bigyan mo sila, Panginoon, ng eagerness, ng desire, O God, na marinig ang iyong mga banal na salita, Panginoon. Hawiin mo ang anumang sagabal, Panginoon, sa oras na ito, upang sa ganun, O God, hallelujah, ay patuloy naming maramdaman ang iyong mga banal na presensya sa lugar na ito at sa mga kinaroroonan ng iyong mga anak na nanonood online. Lord, maraming salamat po at sa mga kapatiran na papunta pa lang sa lugar na ito, I pray na patuloy mo silang ingatan, O God. All these things we ask, in Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At pwede natin kamayan ang bawat isa bago tayo dumako sa Bible reading, mga kapatid. Let's welcome everybody. God is so good, mga kapatid. At tayo magkakaroon ng 15 minutes na Bible reading. The book of Job tayo, mga kapatid. Hallelujah. Umpisahan natin sa chapter 1. 15 minutes tayo, so magta-time po ako, mga kapatid, ng 15 minutes, Pastor. Good evening. Kung 15 minutes tayo, 23, 24, plus 15 minutes. Book of Job, Bible reading ko tayo. 39. Alam ko ng 8:40 na lang. Ayan. Okay, praise God. 8:40. Okay. Book of Job, mga kapatid. Friday. Ayan. Okay? So, 33 verses po ba, Pastor? Dito kayo, Sister Tisha. Mag-read dyan. Sister Jo, dito kayo sa Sarah. Para makaupo sila. Ayan. Umpisahan ko na po ba, mga kapatid? Sino po nakakita na? Sa mga nanonood online po, di po nakarating dahil umuulan. Samahan niyo po kami, mga kapatid. Praise God, the book of Job. Ayan. Verse 1, there was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. His substance also was 7,000 sheep and 3,000 camels, and 500 yoke of oxen, and 500 she-asses, in a very great household, so that this man was the greatest of all the men of the east. Verse 4, ang kanyang mga anak na lalaki ay laging nagtutungo at nagdaraos ng pagdiriwang sa bahay ng bawat isa sa kanyang araw. At sila ay nagsusugo at inaanyayaan ng kanilang 3 kapatid na babae upang kumain at uminom ng kasalo nila. Verse 5, pagkatapos ng mga araw ng kanilang pagdiriwang, sila ay ipinasugo ni Job at pinagbanal. Siya ay maagang bumabangon sa umaga at naghahandog ng mga handog na sinusunog ayon sa bilang nilang lahat. Sapagkat sinabi ni Job, maaring ang aking mga anak ay nagkasala at sinumpa ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang palaging ginagawa ni Job. Verse 6, isang araw ang mga anak ng Diyos ay dumating upang iharap ang kanilang sarili sa Panginoon. At si Satanas ay dumating din naman kasama nila. Verse 7. 7 hanggang 9 na. And the Lord said unto Satan, whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, from going to grow in the earth, and from walking up and down
Verse 10, Has not thou made an hedge about him, and about his house, and about all the hath He had. he hath on every side. Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. 11. But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. 12. And the Lord said unto Satan, Behold, and all the he hath is in thy power, only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of God. Sabihan. Verse 13. One day when Job's sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house. 14. A messenger came to Job and said, The oxen were lowing, and the donkeys were grazing nearby. 15. And the Sabians attacked and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you. 16. Verse 16. While he was still speaking, another messenger came and said, The fire of God fell from the sky and burned up the sheep and the servants, and I am the only one who has escaped to tell you. Verse 17. While he was still speaking, another messenger came and said, The Chaldeans formed three raiding parties and swept down on your camels and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you. Verse 18. While he was still speaking, yet another messenger came and said, Your sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house. 19. 20. 19. 19. Ninampas ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lamang po ang natirang buhay. 20. Tumindig si Job. Pinunit ang kanyang damit at nag-anak ng ulo. Pagkatapos, nagpatirapan sa lupa at nagpuri sa Diyos. 21. Ang sabi niya, Upod akong lumabas sa tiyan ng aking ina, upod din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. 22. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job, hindi niya sinisi si Yahweh. Chapter 2 na si Sir. Verse Chapter 2 verse 1. Muling humarap kay Yahweh ang mga anghel kasama si Satanas. Verse 2, tinanong ito ni Yahweh, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, nagkaroon ka rito sa buong daigdig. Verse 3, nasubok mo na ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Walang tutulad sa kanya sa daigdig, malinis ang pamumuhay, mabuting tao, may takot sa akin at di gumagawa ng masama. Ipinapinsala ko na siya sa iyo ng walang dahilan. Gayon may nananatiling tapat sa akin. Sabi pa. And Satan answered the Lord and said, Skin for skin, yet all that a man hath will he give for his life. 5. But put forth thine hand now, and touch his bone and his flesh, and he will curse thee to thy face. 6. And the Lord said unto Satan, Behold, he is in thine hand, but save his life. Job chapter 2 verse 7. Kaya tumalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at nilagyan ni Job ng mga nakakapangiring bukol mula sa talampakan ng kanyang mga paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. 8. At kumuha siya ng isang pirasong basag na palayok upang kayurin ang sarili at siya ay umupo sa
sa mga abo. Verse 9, pagkatapos, at sinabi ng kanyang asawa sa kanya, mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpay mo ang Diyos at mamatay ka na. 10. Tagalog. Okay. But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish woman speaketh what? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all this did not Job sin with the Spirit. 11. Now when Job's 3 friends heard all of this evil that was come upon him, they came every one from his own place. Eliphaz the Temanite, and Bildad the Shuhite, and Zophar the Amorite. For they had made an appointment together to come to mourn with him and comfort him. 12. And when they lifted up their eyes afar off, and knew him not, they lifted up their voice and wept. And they rent every one his mantle, and sprinkled dust upon their heads toward heaven. Yeah. 13. So they sat down with him upon the ground 7 days and 7 nights. None spake a word unto him, for they saw that his grief was very great. Chapter 3, verse 1. After this opened Job his mouth and cursed his day. And Job spake and said, It's the right. 3. May the day of my birth perish, and the night that said, A boy is conceived. For that day may return to darkness, may God above not care about it. May no light shine on it. 5. May gloom and outer darkness reign it once more. May a cloud settle over it, may blackness overwhelm it. Verse 6. That night may thick darkness seize it. May it not be included among the days of the year, nor be entered in any of the months. Verse 7. May that night be barren. May no shout of joy be heard in it. Verse 8. May those who curse days curse that day. Those who are ready to roast Leviathan. Verse 9. Verse 9. Hindi na sana sumigat ang tala sa umaga. Sana ang gabi hindi na naging umaga. Verse 10. Sumpain ang araw ng aking pagsilang na nagtitid sa akin ng ganitong kahirapan. Verse 11. Bakit di pa ako namatay sa tiyan ng aking ina? O kaya noong ako'y isilang niya? Verse 12. Bakit kaya ako pinagtelepa, pinaruga, pinalagaan, binuhay sa dibdib niya? Verse 13. Kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na. Mahimbing na ng tulog, wala nang iniisip pa. Verse 14. Katulad ng mga hari at tagapamahalang pumanaw na nagtayo ng mga palasyo ng kanilang kapanahunan. Verse 15. Sana tahimik na ako tulad ng mga pinunong nakapag-imba ng ginto at nakatipon ng maraming pila. 16. Verse 16. O tulad ng mga sanggol na patay ng ipamanap sa
17, yamang sa liwanag, silibingan, wala nang gumagawa ng kasamaan, at ang mga taong pagan ay nagpapahingalay. Verse 18, roon pati mga bihag ay wala nang ligalig, wala ang mga sigaw at utos na mabalasi. Verse 19, ang mga aba at mga dakila ay sama-sama na roon, wala nang alipin, wala na rin Panginoon. 20. Wherefore is light given to him that is in the misery, and life unto the bitter in soul, which long for death, but it cometh not, and dig for it more than for deep treasures. 22. Which rejoice exceedingly, and are glad when they can find the grave. Verse 23, bakit ang liwanag ay ibibigay sa taong ang daan ay nakatago at ang taong binabakuran ng Diyos? 24, sapagkat ang buntong hininga ko ay dumarating na parang aking pagkain at ang aking mga daing ay bumubuhos na parang tubig. 25, sapagkat ang bagay na aking pinakatakutan ay dumarating sa akin at ang aking pinangingilabutan ay nangyayari sa akin. And 26. I was not in safety, neither had I rest, neither was I quiet, yet trouble came. 1. Then Eliphaz the Temanite answered and said, if he is a companion with thee, wilt thou open me the heart from speaking? Behold, thou hast instructed me, and thou hast strengthened the weak hands. Thy words upholding him that was fallen, and thou hast strengthened the feeble knees. Okay, tapusin ko lang yung buong chapter. 5, mga kapatid, but now it is come upon thee, and thou faintest. It touches thee, and thou art troubled. 6, is not this thy fear, thy confidence, thy hope, and the uprightness of thy ways? Remember, I pray thee, whoever perish, being innocent, or where the righteous cut off. Even as I have seen, they that plow iniquity and sow wickedness reap the same. By the blast of God they perish, and by the breath of his nostrils are they consumed. 10. The roaring of the lion, and the voice of the fierce lion, and the teeth of the young lions are broken. The old lion perisheth for lack of prey, and the stout lion's whelps are scattered abroad. Now a thing was secretly brought to me, and mine ear received a little thereof. 13. In thoughts from the visions of the night, when deep sleep falleth on men. 14. Fear come upon me, and trembling, which made all my bones to shake. Then a spirit passed before my face, the hair of my flesh stood up. It stood still, but I could not discern the form thereof. An image was before mine eyes, there was silence, and I heard a voice saying, shall mortal man be more just than God? Shall a man be more pure than his maker? Behold, he put no trust in his servants, and his angels he charged with folly. How much less in them that dwell in houses of clay, whose foundation is in the dust, which are crushed before the moth. 20. They are destroyed from morning to evening, they perish forever without any regarding it. 21. Doth not their excellency, which is in them, go away? They die, even without wisdom. So mga kapatid, doon po ang ating end, mga kapatid, ng ating pagbabasa ng buong Job. Tutuloy natin ito, 5 na tayo, this coming Friday, mga kapatid. At Since wala sila, si nanay namin, magbigay tayo ng insights. insight natin sa nabasa natin. From chapter 1 hanggang chapter 5. Chapter 4
possible yon. Pero in this book, mga kapatid, makikita natin na yung pagsubok ni Job na sunod-sunod, mga kapatid, hindi dahil sa nagkasala siya, kundi dahil inalaw ni Lord na magkaroon siya ng mga testing. So, ang nakuha ko po dito, mga kapatid, let's not judge, no, people, lalo ng ating mga kapatiran, easily by what only sa nakikita natin, kundi mag-base din tayo sa salita ng ating Panginoon. And then, i-pray natin sila kasi hindi natin alam kung anong pinagdadaan. Yun po. Hana. Paul. Disabled ka rin? Oo, ano yung si Job, nakilala mo si Job sa binasa mo. Sige, mamaya may hindi tayo. Tagalog ba yan? Ay, Tagalog ba yan? O, sige. Ate Rian. Ayun. So, mga nobela, ang haba naman. So, may insight sa, sa binasa natin. For me, si Job kasi iba yung pagiging humble niya na walang kapantay. Nakita ko sa buhay niya na kahit mawala tayo, is mananatili pa rin na Diyos ang Diyos. Nangyari sa kanya na lahat na wala sa kanya, pwede mangyari yun sa atin. At isa yun sa nagpapatunay na wala po tayong mapagmamalaki. Yun yung magtuturo sa atin na always maging on the ground, na kahit ano pa mang, kasi si Job, hindi naman siya mahirap eh. That time, di ba? Before kunin lahat sa kanya, mayaman siya. Pero sa isang itlak, yun yung nagsasabi na pwedeng mawala sa atin lahat. So, anong maiiwan sa'yo? Yun yung tanong doon. Mawala man ang lahat sa'yo, ano ang pwedeng maiwan sa'yo? At yun yung naiwan kay Job, yung pagiging, yung humility, na sa kabila ng lahat ng nawala sa kanya, nananatili sa kanya na meron siyang Diyos na makakapitan niya. Kahit na mismo yung asawa niya is tumalikod, nag-backslide sa kanya. Pero mga kapatid, talagang pinanghawakan niya na may Diyos siya. Kaya yun para sa akin, maging ganun din tayo katulad ni Job. Hindi kasing ang tibay ni Job, pero kahit man lang alin doon sa karakteristik ni Job ay makuha natin na talagang magagamit natin sa natin, Kristiyanong buhay natin. Yun nga hindi natin makuha. Brother Jericho. Ang insight ko dito sa book of Job is hindi mo lang pupurihin o sasampayan ng Diyos o susundin siya sa kabila ng kasaganaan, pati rin sa paghihirap. Tulad nga ng sinabi ng sister rin sa kanya, yung asawa nga niya, nag-backslide ka, sumpahin mo na yung Diyos mo, ano naman nangyari sa'yo. Pero siya, sinabi niya, hindi lang sa ginhawa, dapat pati sa paghihirap, siya pa rin yung susundin natin. Kumbaga, tinetest tayo. Tama nga po kayo kanina na hindi po kasi naghihirap ang isang tao eh may kasalanan siya, posibleng tinetest niya tayo. Hindi kasi ang Diyos masyadong mysterious siya, hindi natin alam kung bakit nangyari yung mga bagay-bagay sa paligid natin. Tayo na lang bahala mag-isip, pinarurusahan ba ako, tinetest ba ako, tinetest yung mga ganong bagay. Tapos dito naman sa verse 4, sa verse 4, yung sinagot siya ng mga kaibigan niya kasi dun sa verse 3, medyo umano na siya, sumubok na siya, bakit pag pinanganak, bakit pa ako binuhay, pahihirapan na rin ako. Nagpapakita dito na tayong mga Kristiyano, pareho kayo, complainant. Nag-complain tayo, ba't tayo niligtas? Kung mahihirapan na din tayo, bakit ganun, bakit ganyan, bakit ganito, bakit
kaibigan ni Job, para siyang yung mga leader dito sa church natin na nagsasabing, magpatuloy ka lang, huwag kang bibitaw. May dahilan lahat ng mga nangyayari sa'yo. Yun po yung hindi. Praise the Lord. Sister Josie. Dadaan ako sa kanta. So yun mga kapatid, yung kwento ni Job talaga, yung nabasa ko yun, mga like si Joseph, ayan, grabe yung parang, pag binasa mo siya, parang sasampalin ka niya minsan. Iyak niya ng paalala. Kung ikaw ba, ikaw na nanginig mo sa Panginoon, nakaranasan ba natin? Minsan ka mamatanong ka eh. Pag ba ako naranasan ko to, magpapatuloy ako sa Panginoon. Kasi hindi talaga basta-basta yung naranasan niya. No? Mula sa pagiging mayaman, kompleto lahat, tapos makakaranas ka ng sakit. Iniisip ko rin yung mga kapatid, ano kaya pagkaranasan ko yung naranasan niya? Ako ba rin ba yung Kristiyano na nagtitiwala sa Panginoon? Bang nare-reflect yung sarili ko? So, ang reflection ko dyan sa Hope, sa Panginoon, na kahit na anong mangyari mga kapatid, may Diyos talaga. May lagi lang nakabak ako ng Panginoon, depende kung gaano ka magtiwala sa Panginoon. Kasi yun talaga yung pinaka-requirement. Trust sa Panginoon. Kasi minsan tayo nagdalaw tayo. Kaya ba ito? Kaya ba ito? So, kaya, para sa akin yung kwentong yan mga kapatid, reminder sa akin, bilang isang Kristiyano, nagtutulong sa Panginoon. Kung hindi pa perfect, may mga pagkukulang tayo mga kapatid. Personally, meron. Pero salamat sa Panginoon dahil ang Diyos lagi siyang nagmamanifest sa buhay natin. Lagi nagmamanifest sa buhay ko, sa buhay natin lahat mga kapatid. So, thank God sa ayan, sa mga nagdaanan ni Hope, bilang isang Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon. Ayun, natuloy lang sa Panginoon. Dahil si Hope nga, nakayanan niya, tayo pa kaya natuloy. At hindi tayo pababayaan. Maraming bagong katuloy ito, 5 verse 4 pa lang tayo mga kapatid. So malalaman pa natin yung mga pinagdaanan ng Lord. Tapos additional sa buhay ni Job mga kapatid. Just like Job, makikita mo yung totoong character ng tao kapag nasa pagsubok siya, no? Kasi lumabas yung totoong niyang character siguro sa una, kaya pa. Pero nung bumigay na rin, unti-unti. Pero salamat, kasi doon din natin makikita na kahit pa paano, pero makikita rin natin habang binabasa natin kung hanggang saan din yung pag-i-encourage ng mga kaibigan ni Job. Mahalaga din talaga na meron tayong spiritual, yung friends, sabi natin friends, companions, ayan. Kasi kahit sabihin natin si Job, ang sabi ng Biblia, upright na siya. There is none like him, sabi ng Biblia. So, possible mga kapatid, gaano man kalakas yung ating pananampalataya sa ngayon, possible na malugmok tayo at yung mga friends natin na hindi natin inaakala na makakatulong sa atin in some way, magiging encourager din sa atin. So, maganda na mag-encourage. Habang wala ka sa test ngayon, mag-encourage ka kasi i-read mo rin yun you will read what you saw. Tama, i-read mo rin yun, hindi natin lang alam. Diba? Ang dami natin, konting verses pa pero ang daming mga insights. Pastor. Ako naman. Praise the Lord. Para ma-summarize natin mga kapatid, yung from chapter 1 to chapter 4, yung first and second mga kapatid na chapter, pinakilala ng Diyos si Job bilang isang matuwid, perfect sa kanyang time, mayaman, humble, nagpapasakop mga kapatid. Doon sa first and second Job. And then doon sa third and fourth na chapter, lumalabas yung pagkatao ni Job, mga kapatid, sa gitna ng pagsubok. Kung babasahin natin yung 42 chapters ng mga kapatid, yung 4 pa lang yung nababasa natin. Doon sa dalawang huling chapter na binasa natin, nakita na natin yung kumbaga, pinahapyawan na tayo ng ugali ni Job. So,
So, ang nag-encourage pa lang sa kanya, sinabi ni Brother Jericho na yung mga kaibigan niya, kagaya ng mga leaders na nagpapaalala. Well, tingnan natin sa mga susunod na verse, kung anong magagawa ng mga kaibigan niya, anong ginawa nila during those times, mga kapatid, na sinusubok si Job. Diba? Nagkaroon si Job ng, di ba nakakadiri yung kanya alagay, kumuha nga siya ng, di ba, ng isang isang bagay na kinuskus niya, mga kapatid, para lang matanggal yung nakadikit sa balat. So, minsan ganun tayo ni-introduce ng Panginoon, mga kapatid. Pagka nanligaw tayo, i-introduce natin yung sarili natin na ganito ako, mayaman ako, mabait ako. Pero pagka nagsama na kayo, matagal na kayo, dun lalabas yung and then matetest lang natin, makikita lang natin, mga kapatid, na maganda yung ending pag nagtuloy tayo. Doon ulit papasok yung sinabi ni Brother Jericho, patuloy tayo. Amen. Kasi hindi natin makikita yung magandang ending yung nung buhay natin, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, kung hindi natin tatapusin. Okay po? Yung ginagawa natin ngayon, ano lang yan eh, parang nasa starting point pa lang tayo. Hindi pa talaga tayo, kasi hindi pa naman tayo tumanda, mga kapatid, mga bata pa tayo. Siguro pagka nangangamoy lupa na tayo, doon natin malalaman na mabuti talaga ang Diyos sa buhay na. Okay po? Yung naranasan ni Job, mga kapatid, hindi po basta-basta yun. Yung una, nawala yung mga anak. Pangalawa, nawala yung kanyang mga alagang hayop. Lahat ng kinabubuhay niya nawala, mga kapatid. Hindi ano yun Normal. Nagpatuloy pa rin, sabi doon sa huling talata, mga kapatid, patuloy na nagpakumbaba pa rin ang ating Diyos. At nasubukan siyang walang pagkakasala sa Diyos. Diba? Sa sitwasyon na gano'n, mga kapatid, sinabi sa Bible na sa sitwasyon niyang gano'n, patuloy pa rin nagpakumbaba ang si Job sa ating Panginoon. Sino kaya ang Job sa atin? Sino kaya ang tao sa atin sa pagkapanahonan natin ngayon, mga kapatid, si Job? Mayaman. Walang kagaya ni Job, mga kapatid. Amen. Kahit sa panahon natin ngayon, walang kasing katulad ni Job, mga kapatid. Maaaring mong sasabihin natin sa sarili natin, mabait ako, masipag ako, pero hindi kagaya ni Job, mga kapatid. Kaya sa isang bagsakan ng pagsubok, binigay lahat. Di ba? At ang masakit pa, mga kapatid, hindi lang yung anak buhay mo, hindi ka lang mga na-terminate, mga kapatid, sa trabaho, kundi pati mga anak mo lahat nawala. So, testing, mga kapatid, yung testing sa buhay ni Job. Mahirap. Bakit ko sinabing mahirap, mga kapatid? Kasi may kaya na yun. Hindi lalo pa kaya tayo na wala tayong kakayanan sa buhay. Di ba po? Kung tayo na wala lang kakayanan sa buhay, kapag sinubok tayo ng mga ganun, ano pa kaya marami? Kaya nyo doon sa unang 4 na chapter, mas mabubuhayan pa tayo. Kasi aabangan natin kung anong mangyayari, mga kapatid. Diba? Kung totoo yung sinasabi ni Brother Jericho na magiging uplifter niya yung mga kaibigan niya o paano ba mangyayari. Okay? So siguro mag-advance reading tayo. Huwag ka naman kayo mandaya, mga kapatid. Tapusin natin sa Friday. So tayo po ito ngayong lahat, mga kapatid. Amen? Sobrang lakas ng ulan na hindi po nakarating ang ating exhorter. Blessings, mga kapatid. At least naranasan natin ng buhay ni Job, mga kapatid, sa bawat isa. Every Friday, ganun na po gagawin natin. Bible reading po tayo. Tapusin natin yung Book of Job. And then after that, mga kapatid, nakalimutan ko mag-prepare ng prayer request natin individual, kaya yung pagsusulatan. So this time, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Pero bago tayo manalangin, awit muna tayo sa atin. Focus prayer natin. Hindi ako nakaalam pero meron ba kayong mga prayer request? Ako po. Prayer request po na sama niyo ako sa prayer kasi malapit na po yung aking grand demo. Yun na po yung doon na magkakaalaman. Final demo? Yes po. Sa ano na po yun, possible this
pumasa doon sa kanyang, Hindi na pumasa with flying colors. pumasa sa kanyang death. Meron ba kayong ano tawag doon? Yung gumagawa ng thesis, wala kayong mga doon. Sabi po, ay nag-research na po kasi kami ng first sem. Bali, mag-thesis daw po kami after ng ano, ng demo. Pero baby thesis lang po. So hindi siya kagaya ng mga ibang courses mga kapatid na kailangan pumunta ng bundok para kumain ng thesis. Okay, sa inyo kasi based lang sa May late kasi sila pa. Sunday Sister Krisha. Brother Jericho, may prayer request. Or Sister, ano? Sister. Sabi ko. Sister Jocelyn. Wala. Kaya na nila. Dahil na lang yan mga kapatid kasi nilipat na sila kami. Basta yun. Tulungan niyo ako mga kapatid na sana maging maayos yung kasi ang usapan ba ngayon family tour what parties kasi yung maayos. So, Yan ba yan, Sister Josh? Happy Ann, ganyan. kasi si Papa, nung nalaman niya ang lipat kami, umaano na siya. Reaction. So, yun. Ay, sama niya ako sa prayer, mga kapatid, na sana ako na lang ilagay ni Mama. Para, I think naman niya, ano na, okay. So, love you Lord kung anong ginagawa niyo. Sa tayo sa prayer request ko mga kapatid. Maging successful yung ating Pentecost Sunday, June 5. Mga kapatid. Sa Valenzuela. Sa kanilang People's Park. Sa open Sunday. Sunday. Pag natin mag-lunch, punta tayo sa Valenzuela. People's Park. So, God is good mga kapatid. Tayo po ito ngayong lahat. Brother Bon, kanta ulit tayo mga kapatid. Yun daw ulit. That I have, I lay
we end our service tonight, mga kapatid, yung mga insights nyo na mga nanonood, mga kapatid, malaya po kayo i-type at mamaya po ay magre-response po kami sa mga ideas po ninyo. Malaya nyo pong i-type dyan sa ano natin. Ano ba tawag? Facebook page ba tawag doon? Online page natin. Praise the Lord. At tayo po ay magbibigay ng ating mga kaloob sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Tayo po ay sa lahat, mga kapatid. Mamaya bigay ko sa inyo. Praise God. At sa ating pag-end, mga kapatid, kung lubos po kayong na-bless at nais nyo pong magbahagi ng inyong mga love offering, mga kapatid, praise God. Sa ating pong Facebook page na mga nag-online, andyan po yung ating Gcash number ng ating church, mga kapatid. Malaya po kayong magbigay ng inyong mga handog at kaloob. Ilang suporta, mga kapatid, sa financial needs ng ating church sa kanyang paglago, mga kapatid. So, tayo po ay manalangin, and may I request Sister Tisha na mag-end ng panalangin ngayong gabi. Okay, let us pray, mga kapatid. Natin natin mga mata ng Santa Panginoon. Tinataas na namin sapagkat ikaw ay dakila, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, bagaman mahirap, Panginoon, na dumalo dahil sa panahon, Panginoon. Ngunit, Panginoon, ikaw ay nananatiling makapangyarihan, Panginoon. And you never let us, Panginoon, na hindi makadalo, Panginoon, sa napakagandang gawain natin, Panginoon. And Lord, minsan pagad, salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-remind, Panginoon, sa bawat isa na lagi ka lang nandiyan, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok, Panginoon, na nararanasan ng bawat isa, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, sa patuloy na pag-remind, Panginoon, na maging mapagpakumbaba sa lahat ng panahon, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat, O God, sa pag-ingat mo, Panginoon, sa paggabay mo, Panginoon, sa aming mga buhay, sa biyaya, Panginoon, sa pagpapala, Panginoon, na aming nararanasan, Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkukulang sa iyo, O God, nananatili kang tapat, O God, sa bawat isa, O God. Minsan pa, Lord, I pray na ang lahat ng aming mga desire, Panginoon, mga panalangin, Panginoon, hindi man, Panginoon, spoken prayer, Panginoon, ikaw ang Diyos na nakakaalam, Panginoon, ng laman ng aming mga puso, O God. And I know, Panginoon, na i-grant mo, O God, ang lahat ng aming mga panalangin, Panginoon. Hallelujah, patuloy mo kami gamitin, Panginoon, maging sa labas, Panginoon, ng church na ito, O God. Maging maganda kami halimbawa para sa lahat, Panginoon, para sa iba, Panginoon, na ikaw ang siyang makita at mag-iwanag, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. And all these things we ask in your name, in Jesus' name, Amen. Amen. God bless you, mga kapatid, at ito'y pag-uwi. May kape daw muna dyan. Kung gusto nyo Nagkaroon na magkape. natin. Magkape po kayo bago matulog.